Kaugnay ng kampanya laban sa bank robberies, nag-ikot si PNP Chief Avelino Razon sa ilang mga bangko sa Metro Manila at nanghuli mismo ng mga bihikulong walang plate number. Inumpisahan na rin ng ilang mga bangko ang pagdagdag ng security devices sa mga bangko. Nagpapatrol, Cheryl Mundo. Personal na umikot si PNP Chief General Avelino Razon sa ilang bangko sa Pasay. Bahagi raw ito ng pagtiyak na sapat ang security measures ng mga bangko para hindi na maulit ang nangyaring pang-hold up at massacre sa RCBC sa Cabuyao, Laguna noong Biyernes. Yung mga bank executives ay all out na sinasabi nilang they will support us in maintaining security, safety sa mga bank premises. Nakipagpulong din si Razon sa ilang opisyal ng bangko. Iginiit ni Razon na importanteng may high-tech security equipment ang mga bangko gaya ng CCTV para madaling matukoy ang mga suspect sa krimen. Tiniyak din ni Razon ang pagpapaigting ng police visibility lalo na sa mga lugar na may bangko. Yung kanilang pag-duty, especially from 9 a.m. to 3 p.m. sa mga lugar gaya ng mga bangko ay napakahalaga. Kumilos na rin ang ilang bangko sa Pasay at tinagdagan ang security equipment nila. Right now, meron kaming CCTV sa loob. Meron lang order ang head office na magkakabit within the 90-day deadline dito sa labas. Rerepasuhin naman ng Bankers Association of the Philippines ang security guidelines ng mga bangko lalo na't iba-iba na raw ang estilo ng pang-hold up ngayon. In the course of our review, ano kaya ang pwede naming gawin pa to prepare for something like this? Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Lubog pa rin sa tubig baha ang maraming lugar sa Pangasinan matapos ang pananalasa ng bagyong Cosme. Tinatayang mahigit 100 bilyong piso ang inabot na pinsala ng bagyo sa lalawigan. Exclusive mula sa Pangasinan, nagpapatrol, Chris Zuniga. Hindi na umuulan pero ganito pa rin ang eksena sa Calasiao, Pangasinan. 3 araw ng lubog sa tubig baha ang 17 barangay. Pero dito sa barangay Talibao, nabigla ang mga residente nang maglagpas tao ang tubig. Bangka na lang ang kanilang sasakyan para makapunta ng palengke. Mahirap po yun kasi walang hanap buhay at yung pinagkakitaan wala. Marami pa ring residente ang ayaw iwan ang kanilang bahay kahit lubog na sa baha. Ang kanilang mga alagang hayop itinaas na lang din sa bubungan ng bahay. Dahil sa ganitong sitwasyon na baha, sanay na kami ganitong pagbabaha kahit malalim. Nagbabangka na lang ang mga residente rito sa barangay para makapunta ng bayan para kumuha ng supply ng kanilang pagkain at mga gamit sa bahay. Pero ang masaklap, ilan sa mga ito wala nang tahanang uuwian matapos palisin ni Bagyong Cosme. 5,000 pamilya ang apektado at higit 1,000 bahay ang nasira. Kasama na rito ang bahay ni Lola Revi na hindi mapigilang umiyak nang mapilitang lumipat sa evacuation center. Mahirap ng buhay namin, inatumba ng bahay namin. Kawawa na kaming mag-iina. Tuloy naman ang clearing operation sa bayan gamit ang 5 milyong pisong calamity fund. Ang ginagawa natin ngayon, tinitignan natin ginagather natin yung mga data na kung ilan yung mga na-damage na mga kabahayan, kung ilan yung mga totally, tsaka ilan yung partially damaged. So far, wala naman reported casualties and na-remind naman lahat karamihan ang mga tao dito sa low-lying areas. Tinatayang aabot sa 111 milyong piso ang pinsala ng Bagyong Cosme sa agrikultura ng Calasiao. Sa Dagupan City, parang fiesta ng bangus sa palengke matapos sapilitang hulihin ang mga bangus sa mga umapaw na palaisdaan. Bagsak presyo ang bangus habang 900 milyong piso naman ang nalugi sa industriya dahil sa bagyo. At dahil ilang araw nang walang kuryente sa Kalakhang, Pangasinan, dinumog ang bentahan ng generator set. Tiniyak naman ng Transco na maibabalik na sa Huwebes ang supply ng kuryente sa Dagupan habang sa ika-4 naman ng Hunyo, inaasahang maibabalik sa normal ang kuryente sa Central Pangasinan. Chris Zuniga, Patrol ng Pilipino, Pangasinan. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Kuya Kim. Kalalabas na ng bagyong Cosme, ngunit may bago na namang low pressure area 870 kilometers east of Mindanao. Maliit ang low pressure area, ngunit dahil malayo ang buwelo, posible na namang mabuo at maging bagong bagyo. Palalakasin ng low pressure area ang epekto ng habagat na magdadala ng ulan sa Metro Manila at Southern Luzon. Bahagyang maulap naman sa natitirang bahagi ng Luzon at uulan sa hapon, gabi o madaling araw. Makapalang rain cloud sa Visayas, uulan paminsan-minsan, ngunit mas malakas ang ulan sa Samar at Leyte.
Maulan din sa Mindanao, ngunit mas malakas ang buhos ng ulan sa northeastern Mindanao. Kung mabuo ang low pressure area at maging bagong bagyo, ang pangalan nito ay si Enteng. At para naman sa ating ulat kaalaman, ang hawak ko ngayon ay mga ipis mula sa Madagascar na kung tawagin ay Madagascar hissing cockroach. Alam niyo bang dati di peste ang mga ipis? Kayang mabuhay ng ipis ng higit sa 1 buwan ng walang tubig o pagkain. Kaya rin itong mabuhay ng walang hangin hanggang sa 45 araw. At kahit walang ulo, kaya nitong mabuhay ng ilang oras. Ang mga ipis ay tumutulong sa ecosystem dahil sila ay mga detrivore o kumakain ng bulok na dahon at kahoy. Dating nananahimik ang mga ito sa malalalim na gubat, ngunit dahil tinirhan ng tao ang kanilang natural habitat, naging domesticated ang mga ito at natutong kumain ng pagkain ng tao. Dahil napakaraming pagkain sobra sa ating mga tirahan, dumami mga ito at naging pesting nagdadala ng sakit. Ito po inyong Kuya Kim na nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather lang. At susunod, mga kongresista nagbigay pugay sa yumaong si anak pawis Congressman Crispin Beltran. Sara Geronimo kinilig sa pagtatambal nila ni John Lloyd. At Richard at Casey nagsalita na sa estado ng kanilang relasyon. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World.